sa mga awit ng pagsamba. Maraming salamat, Panginoon, sa oras na to, dinala mo po kami dito. May kalakasan, may buhay, may pagpapala. Bagamat maraming pagsubok, Panginoon, alam po namin na Ikaw ay dakila sa aming mga buhay. At sa oras na to, Lord, patuloy ka po naming luluwalhatiin. Ano man ang salita na aming maririnig, Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Make it a good soil, Lord God. Nang sa gayon, Panginoon, magkaroon ng transformation sa aming mga buhay. Open our spiritual eyes, our spiritual ears, Lord God. And we believe that only you will speak at this moment. And only your Holy Spirit will move in this place. Again, Lord, we worship you, we honor you, and we adore you in this place and in our lives. In the name of Jesus, we pray. Amen and amen. Isang magandang at pinagpalang umaga po sa ating lahat. Pwede na po tayong makaupo. Ayan. So, ako po si Ate Erica from the network of Mountain Movers at isa po ako sa primary leaders ni Pastora Malu. At sa umagang ito po, wina-welcome ko po kayong lahat sa ating Sunday service at sa ating mga first-timers. Pwede po bang makita ang kamay ng ating 7 first-timers sa umagang ito? Pwede po bang palakpakan natin ang Panginoon? At pwede po bang palakpakan natin yung mga nag-invite po sa kanila? Hallelujah! Praise the Lord! Purihin po ang Panginoon sa inyo pong mga buhay. At sa umagang ito po, ang pag-uusapan natin is about praise God in the midst of uncertainty. Okay po, kanina no, sa praise and worship natin, ulit-ulit, binabanggit doon yung praise, yung worship, yung dakila, yung pagsamba. At dito po sa message natin, muli po nating pag-uusapan, praise God in the midst of uncertainty. So ano bang ibig sabihin ng uncertain? Nakalagay po dito, uncertain means unsure of something. Magkaiba po yung uncertain doon sa unknown. Pag sinabi pong unknown, ibig sabihin, totally you don't have the idea. Tama? Pero pag sinabi pong uncertain, you are unsure of something. For example, no, sa mga estudyante, first quarter, pasado ka. Second quarter, no? Second sem, bagsak ka. Third sem, bagsak ka. Fourth sem na lang. Hindi mo sigurado kung papasa ka ba. That means that is uncertain, no? You are unsure of something. Sa buhay po natin, marami po tayong uncertainty. Sino po dito yung magsasabi na ikaw, you have the fear of the future? Mi po, no? Ako po, meron po akong fear of the future kasi hindi ko po alam what will happen in my future. Po dito sinabi sa atin, no? Praise God in the midst of uncertainty. Basahin po natin yung ating text from 1 Thessalonians chapter 5, verses 16 to 18. It says, rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, no? For this is God's will for you in Christ Jesus. Sabi dito, rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances. Tatanungin ko po kayo, madali po bang magpasalamat? Madali po bang, alam mo yon, mag-praise the Lord in all circumstances? Sa mga moment po na masaya po tayo at nandun po tayo sa highest point, no, ng buhay po natin, nakakaranas tayo ng mga promotion, ng mga blessings, madali po magsabi ng, thank you, Jesus. Pero pag dumaan na po tayo doon sa mga uncertainty ng ating mga buhay, the lowest point of our lives, no, hindi po madaling mag-thank you, Jesus. Sino po dito yung aamin? Amen, no? Amen. Pero ano po ba yung mga uncertainty sa ating mga buhay? Life's uncertainties, no? Number 1 is moving on, no? Moving to a new location. Ako po, nakaranas ako nito, no? From Rizal, nag-move kami dito sa Pampanga kasi taga dito po yung mother ko, dito din po pinanganak, pero doon po kami lumaki for how many years? Then pumunta po kami dito, then mag-i-start kami ng new life. Hindi po namin alam na umiiyak po ako. Iwanan ko yung church ko doon, yung mga friends ko doon. Tapos wala akong kakilala dito, mga pinsan ko lang.
Pero nakita ko po how God moves in our lives, no? In my life, no? Ngayon, mas marami na po yung family ko at ayaw ko na po silang iwan, no? Moving to a new location. Number 2 is loss of job or financial instability. This is very uncertain, no? Lalo na po sa ating mga nagtatrabaho. Tama, yung mga nasa din po madali ang stability po ng ating mga trabaho. Sabi nga, di ba? Huwag kang maging tagapagmana ng kumpanya. Kasi, anytime, pag ikaw ay nawala, nagkasakit ka, umalis ka, replaceable ka po. Tama? Anytime, pwede kang tanggalin. Minsan may mga nakakaranas po sa ating iba, no? Sasabihin na lang, this is your last day. Alam po ng mga magulang mo na may trabaho ka, palas uuwi ka, this is your last day. At hindi po madali yung ganong pagkakataon, no? Financial instability. Lalo na po nung pandemic, lahat po tayo, no, nakaranas po niyan na hindi po naging stable yung ating mga finances. Number 3 is health challenges. Minsan po dito, may mga nadadiagnose ng doktor. Bigla-bigla, nalalaman na lang meron po silang sakit. At hindi po basta-basta yung kanilang mga sakit. At hindi rin po madali ito, yung mga health issues po na meron tayo. Those health issues po are uncontrollable. Hindi po natin sila makokontrol. Tama po? Matreat lang po natin sila, pero totally ang hirap po nilang i-control, i-cure. Number 4 is sudden loss of loved ones. Ibig sabihin po, no, sudden, no, biglaan po, hindi ka po ready na matayan ka po. And I believe po, no, most of us dito ay nakaranas na ng sudden loss of loved ones. At hindi rin po ito madali. Number 5 is future of loved ones. Hindi pa tayo sigurado, no, na kapag tayo ba ay nawala, kapag ako ba ay nawala, paano na yung mga magulang ko, no? Kaya nga daw po sinasabi na yung sa mga adult, no, yung mga adulting, no, kaya daw po nandun yung pressure sa kanila in my age. Kasi we are in rush, no, na tayo po ay maging successful in life. Ako po, no, nakakaranas noon, I am in rush na gusto ko maging successful ako in life habang buhay yung mga parents ko. Kasi gusto ko makapag-give back sa kanila. At I know, no, yung iba din na mga adult dito, possible ganun din yung pwede nyong maramdaman. We are in rush of something kasi we want to give our parents a good future na kahit naman habang nandyan pa sila ay maparanas natin sa kanila ang mabuti at magandang buhay. Number 6 is spiritual doubts. Dito po, kahit tayo ay mga Kristiyano na, no, minsan talagang bumabalik pa tayo doon sa dati po nating buhay. Or kaya naman, nagda-doubts ka pa rin sa Panginoon, no? Doon sa mga promises niya. Number 7 is parenting challenges. Mahirap po ba ang maging isang magulang? Mga fathers, no? Mahirap po bang maging isang magulang? Amen, no? Mahirap pong maging isang magulang kasi po yung isa pa lang po, no? Yung ate ko po nakikita ko, isa pa lang yung anak niya. Uy, sabi ko, ang hirap na. Paano pa kaya 2, 3, 4, 5, 6? Ay, grabe po, no? This is uncertain at iba-iba po ang ugali ng mga anak, no? Para lang po mga cell leader, hindi po madali ang maging isang cell leader. Number 8 is societal expectations and pressures, no? Yung mga friends mo, they are expecting something from you. Example na lang, no, lalabas kayo, bagong sweldo, ganyan. Siyempre, expect nila meron kang pang samji. Pero hindi nila alam, budgeted na lang yun. Pamasahe ko na lang to, allowance ko na lang to, magbibigay po kay mama at papa. Minsan meron pong life's uncertainties, no? Mga expectations and pressures na naranasan po natin sa ating mga co-workers, sa ating mga friends, and even sa ating mga family that they are expecting something from us. Tama po? And number 9 is starting a new business. Ito po, starting a new business, kung mga businessman, businesswoman, no, sigurado sila dito na hindi po, ang pinakamahirap po sa pag-i-start ng business ay yung simula yung first step po. Kasi sinasabi po nila na kapag pumasok ka sa isang negosyo, dapat buo ang loob mo. 2 lang yan, talagang mai-hit mo or malulugi ka. So starting a new business, there is uncertainty. No? Hindi mo sigurado, mag-click kaya itong business ko, especially coffee shop sa Angeles City. Di ba sinasabi nga nila, yung Angeles City daw, yung Pampanga daw, no? Coffee shop capital of the Philippines. Which is true.
No, kahit saan ka pumunta, no, iba't ibang klase ng coffee matitikman mo, iba't ibang aesthetic place, mararanasan mo. Kasi nga, ang dami pong business, maraming competitors, maraming competition, at meron pong uncertainty doon. No, yung mga nag-online selling po, alam po nila yan. Sa TikTok, sa Shopee, ang dami pong kalaban. Pero paano ka mangingibabaw? And number 10 is global pandemics. No? Lahat po tayo ay nagulat dito. Year 2019, 2020, na-shutdown po ang mga negosyo. Ang mga bahay po ay sarado. Naranasan niyo po yun, no? Kayo po yung may QR code, feeling nyo talagang, uy, pwede ako dito, mayroon akong QR, no? Yung parang pass, na pwede akong makalabas, no? Pwedeng lumabas, ganyan. Pero lahat po tayo ay nabigla sa global pandemics at hindi po nating masasabi that that will be the last time, no? Na magkakaroon po tayo ng pandemic. And we have these uncertainties in our lives. Kahit po sa ating mga buhay, no? Kung titingnan po natin, last quarter of the year na po. Grabe, no? Ang bilis ng 2024. It's already October, November, December. Last quarter of the year. Sino po dito from January to September, hindi po naging madali ang 2024? Di ba, hindi po talaga madali ang 2024, pero sino po dito ang magsasabi na sa kabila ng hindi kadalian at difficulties na na-experience natin in 2024, you can still say God is good. Amen? Kasi nandito ka, and that is a testament that God is really good. Nadapa ka, pero bumangon ka. Nawala ka, pero bumalik ka. Nawalan ka, pero ni-restore ng ating Panginoon. No, minsan yung tingin kayo sa katabi nyo, pangiti-ngiti lang yan, no? Kala mo nakikinig yan, no? Pero siya na pala yung kinakausap ng ating Panginoon. Kasi hindi naging madali sa kanya ang 2024. Amen po. Naalala niyo po yung mga prayer request niyo sa prayer box? Naalala niyo pa po ba? Meron po ba kayong copy nun? At kung i-review niyo po yan ngayon, at iisipin niyo 3 buwan na lang po, nasagot po ba kaya yung ating mga panalangin? At kung titingnan po natin, Lord, 10 to. 3 buwan na lang, 3 pa lang yung nasasagot. Ano kaya yung ating response sa ating Panginoon? If truth be told, may mga pagkakataon talaga, no, na hindi po madaling magpuri. Hindi po madaling mag-praise. May mga pagkakataon na pagising mo sa umaga, hindi hallelujah, thank you Jesus, ang sasabihin mo. At hindi sa lahat ng pagkakataon na nandyan ka, nakatayo, nakataas ang kamay, you are really praising and thanking God. Why? Sa mga oras po na tayo ay may pinagdadaan ng pagsubok, challenges sa ating buhay, uncertainty, masasabi ko po tayong mga Kristiyano, nagtitiwala po tayo sa ating Panginoon. Marunong po tayo mag-pray in difficult times at nagpapapray pa po tayo, tama po ba? Pero, hindi po sa lahat ng pagkakataon, marunong po tayong mag-praise in difficult times, in times of uncertainty. Because there is a big difference between prayer and praise. Sabihin po natin, pray. Pray. When you pray, you are talking to God. Sinasabi mo, Lord, eto yung mga prayers ko, nagsusumbong ka sa Kanya, nagre-request ka sa Kanya. And in times of need, nakakapag-pray po tayo. Tama? At sabihin naman po natin, praise. Praise, but when you praise, you are talking about God. You are talking about God doon sa giant na meron ka, that this is my God. At hindi po madali yon. Kasi dumadaan ka po ng pagsubok at minsan hindi mo talaga masabi that, my God, Lord, I know that you are good. Minsan po mahirap because of the situation na meron po tayo. At dito po, papakita natin sa Psalms 137, verse 1 to 4. Psalms 137, verses 1 to 4. By the waters of Babylon, there we sat down and wept when we remembered Zion. On the willows, there we hung up our lyres, for there are captors required of us songs. And our tormentors, mirth, pag sinabi pong mirth, ibig sabihin, pinagtawanan po sila, saying,
sing us one of the songs of Zion. How shall we sing the Lord's song in a foreign land? Ang mga Babylons po nung time na to ay sinakop po, no? Ang mga Israel po, yung mga Israelites po ay sinakop ng mga Babylonians. Sinakop po ng Babylons nung time na to. At yung time po na to, no, pinorse po ng mga Babylons ang mga thousand of Israelites na magtrabaho sa kanila. At yung mga Israelites po na to ay hindi po basta-basta. Kinuha po nila yung pinaka-best, no? Best craftsman, no? Yung mga malalakas, matatalino, magagaling sa science, magagaling sa math, yun po yung pinili nila. Imagine your nation, mawawalan ng 2,000, no? 1,000 of people na magagaling. Sino yung mag-iingat sa nation na meron kayo? At dito po, no, habang sila ay exile, pag sinabi pong exile, no, ito po yung mga nasakop ng war, no? Naging alipin po sila ng mga Babylonians, yung mga Israelites na to, for how many years? At habang nandun po sila sa Babylon, sila po ay nakarinig ng isang balita. Isang balita na ang kanilang bayan, ang Zion, ang Jerusalem, ay inatak ng mga kaaway. Yung mga walls nila, yung mga bahay nila, yung mga bridges nila, yung city po nila are in ruins. At nung nabalitaan po nila yan, sabi dito, balikan po natin yung number 1. By the waters of Babylon, there we sat down and wept. Ang sakit po nito, no? Yung city, yung nation na pinakamamahal mo ay inattack, are in ruins ng kaaway. When we remembered Zion, the Jerusalem, on the willows there we hung up our lyres, no? Yung mga instruments po nila ay kanilang isinantabi, no? For there are captors required us of songs, for our tormentors mirth. No, pinagtawanan na sila, umiiyak na nga sila, no? Ikaw minsan, no, nakaranas ka na ba na umiiyak ka na? Tapos dumating yung kaibigan mo, tawa siya ng tawa sa'yo. Di ba? Minsan nakakaranas tayo ng gano'n, no? O kaya yung kapitbahay, ba't kumiiyak? Ganyan. Tarabing ko na lang. Minsan may mga ganun po na. Pero dito, yung mga Israelites po, umiiyak po siya. Umiiyak po sila because yung nations po nila ay wala na po. No, are totally in ruins. At dumating po yung mga captors. At sinabi sa kanila, sige nga, bakit hindi nyo kami awitan ng mga kanta, ng mga praise na kinakanta nyo sa Zion? Grabe po yun, no? Umiiyak ka na. Tapos sinabihan ka pa ng mga kaaway mo. Kasi para po silang OFW. Ang pinagkaiba lang po nila, no, sila po ay nagtatrabaho sa ibang bansa, sa ibang nation. Ang pinagkaiba lang po nila sa ating mga OFW, sila po ay alipin. Pinapayaman po nila yung bansang kanilang pinagtatrabahuan. At nung nalaman nila to, umiiyak sila doon. At sinabi ng mga kaaway ng mga Babylonians, ba't hindi mo kami ipagkanta? Pinakanta po sila at sumagot po sila in verse 4. Sabi niya, how shall we sing the Lord's song in a foreign land? Paano kami aawit ng papuri sa aming Panginoon dito sa land ng enemy? Paano ako aawit ng papuri sa Panginoon dito sa sitwasyon na ayaw kong mangyari sa buhay ko? Paano ako aawit ng aking papuri sa Panginoon kung walang-wala na ako? Naranasan po yan ng mga Israelites. Pero sabi po dito, meron po tayong verse, these people honor me with their lips, but their hearts are far from me. Minsan po, no, tayo po, ino-honor po natin or sinasabi po natin yung mga papuri natin. Minsan sinasabi natin, thank you Lord. Hallelujah. We praise you. For deep in our hearts, no, wala na talaga yung joy. Wala na talaga yung tunay na pagsamba. Di lang po pagsamba ang sinasabi po natin dito, kundi totoong pagsamba sa ating Panginoon. Sabi po nila, how shall we sing the Lord's songs in the foreign land, in the midst of uncertainty? Paano ba tayo sasamba sa ating Panginoon? Unahin na po natin how to praise God in the midst of
uncertainty, in the midst of those things na you are not sure. Number one is ponder His promises. Sino po dito yung merong kahit isang verse na pinangahawakan mo sa buhay mo na pangako ng ating Panginoon? Magsabi po ng amen. Amen. Ibig sabihin, ponder, pag nilay-nilayan mo ang pangako ng Panginoon, in those times, no, yung mga promises niya sa buhay mo. Philippians 4:19, sabi po dito, but my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Kung iisipin nyo to, if we will ponder doon sa promise ng Lord, at kung ikaw ay nandito at nakakaranas ka ng pagkukulang, financially, no, physically, nanghihina ka, emotionally, nanghihina ka, sabi dito ng Philippians 4:19, but my God shall supply all your need according to His riches. Ibig sabihin, kung ano yung meron ka ngayon, that is enough for you for today. Kung ano yung meron ka sa bulsa ngayon, kung ano yung meron na pagkain sa bahay na meron ka ngayon, the Lord knows that is enough for you for that day. Amen? Iponder daw natin. Isipin daw natin. Pag nilay-nilayan daw natin yung mga promises ng ating Panginoon. Para po yung mga mag-asawa, no, paano nila pinaponder, no, iniisip, pinagninilay-nilayan yung kagandahan ng kanilang asawa. Kung meron ka pong asawa dito at katabi mo po, tingnan niyo po yung asawa niyo. Diba? Minsan yung mag-asawa, no, or kaya mag-girlfriend, boyfriend, nakatingin lang si babae sa ganun sa lalaki, ganyan. No? Wari, bagong salon, ganyan. Nakatingin siyang ganyan. Na sinihintay niyang sabihan siya ng asawa niya na, uy, ang ganda-ganda mo na. Minsan gaganin na yung babae, wala ka ba napapansin sa akin? Ganyan. Wala ka ba talaga napapansin? Pero tayo po, no, minsan kahit nakaganon tayo, gusto nating marinig na sabihan po tayo, no, yung mga may asawa na, ang ganda mo naman, ganyan, no, may bago sa'yo, yung mga girlfriend, boyfriend. Kasi tingin-tingin ka, ganun din po sa ating Panginoon. We have this praise in our lips at gusto ng Lord na sabihin po natin sa Kanya yon. Let us ponder in God's promises. Let us declare, Lord, I will experience your goodness in this land of living. Ponder His promises. Number 2 is rely on His sovereignty. Pag sinabi pong sovereignty, mag-rely ka daw, mag-hold on ka. No? Mag-rely ka, umasa ka doon sa kapangyarihan ng Diyos, na ang Diyos po natin ay buhay at siya po ay totoo. Meron po akong nilagay dito. I believe, no, pinag-aralan po natin yung mga name po ni God. That He is our Jehovah Rapha, Jehovah Nisi, Jehovah Jireh, no? Dito po, sasabihin ko po, El Roi. Hindi po Roi, no? El Roi. Sabi po dito, the God who sees. Ibig sabihin, you can rely on the sovereign power of God because He sees you. Billion po, trillion po, no? Hindi ko po alam ang total bilang ng populasyon ng buong mundo. Pero kung iisipin mo po at sasabihin sa iyo ng Panginoon, you are the apple of my eye. Lord, paano nangyari yon? Pero He is a sovereign God. He knows what's in your heart at this moment. He knows your story. He knows those needs na kailangan mo. Alam ng Lord yung comfort na kailangan mo sa oras na to. Because He is El Roi. He is the God who sees you. At ang Panginoon po ay hindi lang tayo nakikita. Hindi lang po tayo naririnig. He is in there, no, in times of our needs. In times of joy, in times of sorrow, in times of celebration, in times of heartache. Nandiyan po ang ating Panginoon because He is the God who sees. Number 3 is acknowledge your need for Him. Sino po dito ang magsasabi at magsasabing, Amen, ako yon na kailangan mo ang Panginoon sa buhay mo? We really need God. And we should acknowledge na, Lord, kailangan kita sa buhay ko.
Paano mo masasabi na kailangan mo ang Lord sa buhay mo? Hindi lang sa oras ng celebration, doon mo kailangan ang Lord sa buhay mo. In every moment ng life mo, you are calling unto God. Acknowledge your need for Him. Lord, meron pa man ako ngayon, pero pinagkakatiwala ka to sa'yo. Lord, malakas pa man ako, pero kailangan pa din kita. Lord, kumikita yung business namin, pero kailangan pa din kita. Acknowledge your need for God. Jeremiah 29:11, sabi dito, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. Bakit minsan hindi natin matagpuan ng Panginoon? Dahil hindi mo hinahanap. Bakit minsan hindi mo makita yung cellphone mo na na-misplace mo? Kasi nakapatay nga yung wifi, hindi mo ma-miss call, no? Eh, ipapakita naman yun. Minsan pag hindi hinanap, doon lumalabas. Hindi talaga, no? Matatagalan ka. Sabi nga dito, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. Sabi dito, isik daw natin ang Panginoon ng ating buong puso para tunay natin malaman kung sino siya. I believe, ang pagkakilala natin sa Panginoon, hindi lang siya yung ating God, hindi lang siya yung sovereign, hindi lang siya yung provider. We have our personal relationship at pagkakilala sa Panginoon. And when you know the character of God, alam mo yon, hindi ka basta-basta susuko sa buhay. Kapag napatunayan mo na ang kabutihan ng Panginoon, sinasabi nga natin, proven and tested na, hindi ka susuko sa pinagdadaanan mo. Because you know the character of your God. And I know the character of my God. Na kahit dumaan ako sa uncertainties na meron ako, Lord, I know, hindi mo ako papabayaan. I know, Lord, kasama po kita. Psalms 34:18, the Lord is close to the brokenhearted and saves those who crush in spirit. Ang Lord po ay hindi naparito sa ating mga first-timer para sa mga mabubuti lamang. Ang Lord ay hindi naparito para sa mga mababait lamang, kundi po ang Lord ay naparito para sa iyo, para sa iyo, para sa akin. Ganun po ang pag-ibig ng Panginoon. Hindi niya kailangan ng mga perfectong tao. Kasi wala namang perfect eh. Hindi niya kailangan ng mga magagaling, malilinis. Hindi lang yun ang kailangan ng Lord. Ikaw yung pinakahinahanap ng Lord. Ikaw na nangangailangan ng pag-ibig sa Kanya. Ikaw na broken-hearted. Ikaw na crushed in spirit. All you need to do is acknowledge your need for God. Kaya minsan, alam mo yon, bakit merong kulang pa sa heart mo? Meron ka na lahat-lahat, no? Yung mga billionaires, meron na sila lahat-lahat, pero bakit merong nagpapakamatay pa din? Kasi wala silang love. Wala silang relationship sa ating Panginoon. Pero bakit tayo, di ba? Hindi pa tayo millionaires, di pa tayo billionaires, pero bakit masaya tayo? Because we have the relationship. We have God in our hearts. Kaya nasasabi natin, di ba, when I have God, I have everything. Everything means not just material things, but you have the joy, you have the forgiveness, mapagpatawad na puso, meron kang peace. Alam mo yon, na nakakapag-celebrate ka doon sa mga bagay na kahit maliliit. Acknowledge your need for God. And number 4 is invite God's presence. For you to praise God in the midst of uncertainty, you have to invite God's presence. Ang pinaka-importante po sa lahat ay ang presensya. Presensya. Presensya ng ating Panginoon. Wag na wag kang gagawa ng desisyon sa buhay mo na wala ang presensya ng Panginoon. Wag na wag kang aalis sa bahay nyo na wala ang presensya ng Panginoon. Wag na wag kang makikipag-usap sa kaaway mo na wala ang presensya ng Panginoon. Wag na wag kang papasok sa klase nyo na wala ang presensya ng Panginoon. At wag na wag kang makikipagkita sa boyfriend mo nang wala ang presensya ng Panginoon. Because you will fail. You will commit sin. All you have to do is invite God's presence in your life. And when you have the presence of God, everything will fall
follow, no, smoothly, no? Exodus 33:14, the Lord replied, "My presence will go with you and I will give you rest." Ano daw po yung ibibigay ng Panginoon once we have His presence? Kapahingahan po. Rest po. Rest na hindi kayang ibigay sa atin sa spa. Rest na hindi kayang ibigay sa atin ng mall, no? Yung nagwi-window shopping tayo. Or kaya ng mga chocolates na kinakain natin every time na stress at depressed tayo. Only the presence of the Lord will give us rest. Tama po ba? Na yung minuto, 10 minuto, 5 minuto, na ikaw ay nagpupuri at nananalangin sa Panginoon, daig pa yung 10 oras na in-spend mo sa labas. A moment, a minute, a time with you, God, is more than and ever, no? Ever enough doon sa mga moment na ikaw ay nasa labas. Invite God's presence in your life. Uulitin ko po yung first 4. Number 1, ponder His promises. Number 2 is rely on His sovereignty. Number 3 is acknowledge your need for Him. Number 4 is invite God's presence. And the last 2, number 5, is surrender all your worries to God. For you to praise God in the midst of uncertainty, all you need to do is to surrender. Surrender, surrender, surrender. Ang isa pong biker, sino po dito ang biker? Every time na siya po ay nakikipag-race, no, or nagbabike po sila, kung mapapansin niyo po, ang suot po nila ay maninipis. Mga nakacycling lang sila, no? Manipis lang po yung suot nila. Kasi ayaw nila na habang tumatakbo po sila, meron po silang dala-dala kasi nakakapagpabagal po to. Bakit yung mga mountaineers, no? Yung mga hikers, hanggat maaari po, konti lang po yung dala nila. Kasi para sa kanilang pagtaas, ito po ay mas maging mabilis at maibsan po, no, yung kanila pong mga pagod. So ganun din po sa atin. For us to move forward, all we need to do is surrender. 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 Surrender it to God. When you know that it is in the God's hands, alam mo yon, ang pinaka-safe place na pwede mong isurrender ang isang bagay o isang tao ay sa kamay lang ng ating Panginoon. Kasi hindi mananakaw to ng kaaway. Yung anak mo na matigas ang ulo, surrender mo sa Lord. Yung boyfriend mo, girlfriend mo na niloko ka, surrender mo sa Lord. Yung galit mo dun sa kapitbahay mo, surrender mo sa Lord. Because that is the safe place to surrender. At yung buhay mo na magulo, na pangit, na akala mo wala ng pag-asa, surrender it to God. And see in your spiritual eyes how the Lord, paano niya to papagandahin? Paano niya ulit to gagamitin? Number 5 is surrender all your worries to God. 1 Peter chapter 5 verse 7, it says, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Hindi lang rest yung binibigay ng Panginoon. Sabi dito, cast all your anxiety on Him because He cares for you. What are your anxiety? What are your thoughts? Ano yung mga merong kang naiisip sa utak mo ngayon? Lord, eto lang yung ibibigay ko, pero eto sa akin na to. Because I want to feel it. No, sabi dito, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Sabi ng Lord, give it to me. Surrender it to me because I care for you. Minsan po, ang mahirap pong isurrender sa Lord, ang mahirap pong ibigay sa Lord, yung mga Isaac po natin. Yung mga Isaac po na meron tayo. At kapag yun po ang kinuha ng Lord, mahirap. Paano mo masasabi na siya yung Isaac mo? Ayaw mong ibigay eh. Ayaw mo ipagkatiwala, Lord, sa akin lang to. Lord, I will hide it. But when you give your Isaac to the Lord, your most precious one, the sin that you are hiding, si Lord po, ang mag-aayos niyan. Ako po na-burden ako dahil mayroong isang vlogger po, no? Actually, transgender po to, si Lars Pacheco. Nakaantabay po ako dun sa mga feed niya. It's all about online gambling.
the casinos online. Grabe po, no? Kahit sa GCash po meron. Kahit saan po nagpro-promote po yung mga influencers ng online bingo, online casino, online slot machine. At hindi po natin alam because our mobile, lagi po nating dala to. Meron po tayong mga GCash. Tama? At hindi po natin alam na marami na po pala ang naa-addict at nakukuha sa sugal na to. Hindi ko po alam, maybe isa po sa inyo na nakaupo po dyan. At ang mga vices po ay mahirap alisin. Tama po ba? Sa mga dating naninigarilyo po, tama po ba na hindi po madaling umalis sa paninigarilyo? Kung ikaw ay naninigarilyo ng kahaka sa isang araw, tama po? Ganon din po yung nakita ko kay Lars Pacheco. Nung sinasabi niya po na hindi madali sa kanya yung pag-alis, kasi po taon po, hanggang dumating yung time na siya po ay nangungutang, pambabayad niya lang po sa utang. Alam niyo po yun? Nung walang-wala na po talaga po siya, at nag-speak na ang Panginoon sa kanya, doon po siya tumigil. At tumigil po siya na 5 milyon na po ang nawala sa pera niya. Hindi po siya makatulog, kakaisip na makabawi. At ngayon po, tinignan ko, ano yung way na ginawa niya para daw matigil niya yon. Sabi niya, kinahumuhian niya daw yung kasalanan na yon. Ano pa yung ginawa niya? Kinakat niya daw yung mga tao na nakakapagpa-trigger sa kanya. Minsan daw kasi sasabihin ng mga tao, tara, cash in. Pero yung pag mga nagsabi daw na gano'n, tara, bawi ka. Kinakat niya daw yung mga tao na to. So surrender everything to God. Kasi wala pong nananalo sa sugal. Wala pong yumayaman sa sugal. Pwede kang yumaman, but you will lose it eventually. Kasi nakuha mo po siya ng mabilis. Gusto kang i-chain ng kaaway. But the Lord wants to set you free. All you have to do is to surrender it to God. Surrender all your worries, all your fears, all your sins, all your burdens to God. At meron pong bagong pag-asa sa ating pong Panginoon. Amen po. And lastly, number 6. Expect God's goodness. Pwede na po bang tawagin natin ang ating music team? Expect God's goodness. Sa aming pong trabaho, every morning, isa po sa kasama sa huddle namin is, what is the thing that you are thankful for today? Alam niyo po yon, nakikita ko po yung sarili ko na everyday, binabanggit ko yung mga simpleng bagay. Kagising ko po ng 6 a.m., tatanungin na po sa akin yon, 6:15, what is the thing that you are thankful for today? Alam niyo po yung kakagising ko lang, tapos may nangyari na ba sa araw ko? At nakita ko po yung sarili ko na every morning, sinasabi ko po yung mga bagay na maliliit lang sa aking paningin, pero sobrang importante. Ano yung mga bagay na thankful ako? Nagpapasalamat ako sa aking mga magulang. Nagpapasalamat ako doon sa mga pagkain na nasa aming hapagkainan. May laman yung rep namin. Buhay ako, nakita ko yung tatay ko, buhay. Yung nanay ko, buhay. Expect God's goodness. When you praise God in the midst of uncertainty, wag mawawala sa'yo yung expectation ng puso mo na anuman tong pinagdadaanan ko, ang Diyos ko ay mabuti. Na ang Diyos ko ay tapat. Ang Diyos ko ay mapagmahal, mapagpatawad, at hindi ako iiwan. Expect God's goodness in your life. At meron po ditong kwento, no, ni Silas and ni Paul, no? Paul and Silas. Si Paul and Silas po, no, papunta po sila sa prayer, mananalangin po sila sa prayer temple. At nakasalubong po nila yung mga tao po, no, yung babae na meron po siyang spirit ng panghuhula. Ang ginagawa po pala nito, no, huhulaan niya yung mga tao para po pagkakitaan niya. At nung naramdaman po ito nila Paul and Silas, kinas po nila yung devil, the spirit, no, yung spirit ng panghuhula. In the name of Jesus, umalis ka sa katawan ng babaeng yan. And immediately, umalis po yung spirit na yon. Pero hindi po pala alam ni Paul and Silas na yung babae po palang to,
meron po palang mga hawak sa kanyang sindikato. Na yung mga sindikatong to, nakita nila si Paul and Silas na pinagaling yung babae, ibig sabihin wala na silang pagkakakitaan. Ano po yung ginawa nila? Sinumbong po sila sa mga official. Until dumating yung time na pinagpapalupo sila ng kahoy at sinabi na sila ay ikulong. Ano po yung kasalanan nila? Pinagaling lang naman nila yung may sanib ng demonyo. Yung may spirit ng panguhula. Pero bakit sila pinakulong? At hindi lang po sila ikinulong, no, na, ay, eto, itapon mo siya dyan. Hindi po ganun yung pagkulong sa kanila. Sabi, ikulong nyo sila sa pinaka-loob-looban ng kulungan, na kung saan ay hindi sila makakatakas. At nung gabing pong yon, in the midnight, Paul and Silas, they know the character of their God. They know their God in the midst of uncertainty, na walang sino man ang pwedeng magligtas sa kanila kundi ang Panginoon. Nasa kaloob-looban po sila ng kulungan. Sino ang maglalakas loob na kaibigan nila na pumunta doon sa kulungan at kunin sila at pakawalan? Nakaposas po sila, kamay, paa. But in the midnight, they worship God. In the midnight, they worship God. Kumanta po si Paul, kumanta po si Silas, kung gaano kabuti ang Panginoon. Nag-usap sila, sabi niya, Paul, kumanta ka. Magpuri tayo sa Panginoon, sapagkat siya ay mabuti. Sabi ni Silas, ba't di na lang ikaw, Paul, yung kumanta? Sabi ni Paul, sintonado ako. Sige na, kumanta ka na. At kumanta si Paul. Sabi niya, I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. In all my days, I've been held in your hands. Sabi niya, Silas, ikaw naman. For the moment that I wake up, until I lay my hands, and I will sing of the goodness of God. Alam nyo ba, narinig yon ng mga ilang bilanggo. At sabay-sabay silang kumanta. Love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. At lumakas yung pagkanta sa buong kulungan. Alam nyo ba ang kabutihan ng Lord? Sila nagpasimula ng dalawang kanta. They praise God in the middle of uncertainty. At sumabay ang buong bilanggo sa kanilang pagkanta. At dumating ang isang malakas na lindol. Isang lindol na binuksan ang pintuan ng mga bilangguan. Grabe. Nasa papuri lang at paniniwala na meron silang Diyos na buhay. Yung akala nilang wala ng pag-asa, mamamatay at makukulong na sila. Doon sa mga bagay na tumatanakila sa kanila, sa mga bagay na nagiging chains nila, they praise and worship the God, the one and true God. At unti-unti, lumindol, nabuksan ang buong bilangguan. Nabuksan yung mga doors at nakalaya yung mga prisoner. Si Paul and Silas na nagtiwala sa Panginoon ay pinalaya. Nakareceive sila ng freedom. And by praising God, you can receive your freedom. Freedom from sin. Freedom from bondages. Freedom from pain. Doon sa kahirapan na nararanasan mo ngayon at sa kabigatan ng puso at isip na meron ka. And on my last slide, I will show this to you. Sabi dyan, January, February, March, April, May, June, July, August, at nasa October na po tayo. Your grace has carried me. Lord, di ko alam paano kinaya yung mga month na yan. But I know you carried me. At sino dito yung tatayo sa umagang ito at sasabihin niya na, Lord,
You carried me. I am undeserving. Hindi ko binibigay sa'yo lahat ng para sa'yo. Di pa nga ako naglilingkod, Lord, pero itinawid mo ako sa mga mantayan. And I believe and I will expect your goodness sa mga susunod na buwan. Before tayong umawit, pwede bang sabihin, sabay-sabay nating basahin to? Psalms 105 verse 5 says, remember the wonders He has done, His miracles, and the judgment He pronounced. Sa ating pong pagpupuri sa Panginoon, remember the wonders He has done in you. Remember the miracles He has done for you. Kung nagawa niya noon, kaya niyang gawin ngayon. Hallelujah, Jesus, and we will proclaim your goodness. We will sing and we will praise. We will give our greatest shout of praise to you, O Jesus, that you are good. Hallelujah, Jesus Christ. Thank you. God is good all the time. Amen. God is good po sa buhay ng bawat isa sa atin. So before po tayo mag-offering, let me share something to you. Isang araw po habang nagmi-minister po ang ating Panginoong Yesus ay meron pong lumapit na bata sa kanya na nagbigay ng 5 tinapay at 2 isda. Alam po ng batang ito na yung mga kasama po nila na nandoon ay gutom na. No po? Pero meron po siya, ang heart po ng batang ito is ma-share niya. Although, alam natin na kung tutusin yung 5 tinapay at 2 isda ay hindi po sapat para doon sa lahat ng mga kasama nila nandun. But still, yung batang ito po ay nagbigay pa rin po siya. Ano pong meron sa kanya? Meron po siyang puso na may kagandahang loob at meron siyang faith. Somehow, naniniwala tong batang ito na kapag binigay niya kung ano yung meron siya, ay maibabahagi po yun sa lahat. At yung pagkakaloob niya po na yon, bagamat kakaunti, ay in-honor po ng Panginoon dahil nakita niya sa batang ito yung pananampalataya at desire niya na makapagbigay siya. So that offering, that giving, God blessed it. And you know what happened? It multiplied. No? Kapag po tayo ay nagkakaloob sa Panginoon, I believe, hindi po yung kung ano lang binigay mo, yun po yung babalik sa atin. And alam nyo po, nang pagka-multiply nun, those people are around 5,000. And they were all fed, busog na busog, plus meron pang 12 baskets filled with fish and bread. So may Sharon pa po sila. Amen. So nakapagbigay na, nabusog pa ang lahat, meron pa silang take home. No? So that is what we call faith-filled giving. Sa pagkakaloob po natin, hindi lang po yung kino-command ni Lord sa atin is, magbigay ka kasi kailangan ko yan sa kingdom ko. Hindi po ganun yung command ng Lord. Kundi, ang gustong ituro sa atin ng Panginoon ay yung magbigay tayo kasi meron tayong faith sa Kanya na kapag nagbigay ka, hindi ka naman kukulangin. Na kapag nagbigay ka, hindi ka naman mauubusan. Kundi ang Lord, lahat ng needs natin, siya po yung magpo-provide because He is our Jehovah Jireh. At ang Lord po, tinuturuan niya rin po tayo na matutong magbigay. Parang sa isang bata, di ba may kinakain yan, tapos hihingi ka. Sa totoo lang, hindi mo naman gustong kainin yung kinakain niya. Kaya mo lang siya hinihingan, penge, no? Kasi tinuturuan lang natin silang magbigay. Amen po ba? So sa umagang ito, wag po sanang maging burden sa atin or wag sanang magkaroon ng alalahanin or pag-aalinlangan kapag oras na ng giving. May bibigay kaya ako? Pag binigay ko kaya to, meron pa bang matitira sa akin? Nawa, pag nagbigay po tayo, it is filled with faith and love because the Lord will always provide our needs. At lahat po ng meron tayo ay galing sa Kanya. At kayang-kaya pong ipagkaloob ng Lord anuman kailangan natin. Kung ang Kanyang bugtong anak na si Jesus Christ ay hindi niya ipinagkait, what more ang hindi kayang ibigay ng Lord sa atin? At ito po ang sabi sa 2 Corinthians chapter 9, verse 10 to 11. Basahin po natin yung verse. Ang sabi po dyan, He
who supplies seed to the sower and bread for food, will supply and multiply your seed for sowing and increase the harvest of your righteousness. You will be able to enrich in every way, to be generous in every way, which through us will produce thanksgiving to God. Ang Diyos po ang nagbigay sa atin lahat ng mga needs natin, pambayad sa school, pang-allowance, pambayad sa mga bills natin. He will supply all that needs that we have. But the Lord, when He is giving, it is not only for our needs, hindi lang pangbili ng mga, ay pambayad ng mga needs natin, no? Hindi lang yung bread for our daily needs sa pagkain, hindi lang po yun yung pagkakaloob niya. Even the seed that we will sow, yung seed, yung binhi na ating itatanim, no? So that we can be able to harvest. At yung harvest po na yon, yung aanihin natin mula doon sa seed na ipangtatanim natin, pang love offering, pang share natin, ay magagamit po for us to be a channel of blessing. So again, huwag po kayong mag-alala. Meron ba akong may bibigay? Meron. Kasi ang binigay ng Lord, hindi lang pangkain, kundi pang tanim din natin para mag-produce po yan. So ang Lord, He is so generous and He is also teaching us to become generous. Can we all stand up right now sa ating pagkakaloob, no? Nawa po yung puso natin pag nagbigay, kalakip po nito'y pananampalataya. Hindi yung naiiyak ka kasi ibibigay mo yung tithes mo. Hindi ka nag-aalala kasi magla-love offering ka. Nawa ito'y may joy sa ating puso. Sabi nga, the Lord loves a cheerful giver. So let us all lift up our offering to the Lord. Sige po, hawakan po natin ang ating puso, ang ating mga kaloob, na ito po ibigay po natin ng may kagalakan at may kalakip na pananampalataya that the Lord is our provider. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Napakabuti mo sa amin, O Diyos. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, di ka po nagkukulang, Panginoon. Lagi kang nariyan. Lagi mo kaming sinasamahan, pinapalakas, pinapatatag. Patuloy, O Diyos, lahat ng pangangailangan namin, even doon sa time na due na po namin, Lord, You are right on time to provide whatever needs that we have, O God. Lord, salamat sa mga pagkakataon na, Lord, na lahat na nabayaran namin, lahat na natugunan sa mga pangangailangan namin, nagpapasalamat po kami. At ngayon, Lord, patuloy mo kaming turuan, O Diyos, na sa aming pong pagkakaloob, O Diyos, ang unang-una po naming makikita, Lord, ay Ikaw ang aming Ama, ang aming provider, na hindi ka po kailanman magkukulang sa amin, na Ikaw, Lord, napakabuti mo sa amin. Kaya naman po, Lord, kami ay magkakaloob ng may kalakip na pag-ibig at buong pusong pasasalamat. O minsan, Lord, sa tingin namin, ito'y maliit lamang, pero alam po namin, Panginoon, Lord, nakikita mo yung desire ng puso po namin. Lord, turuan mo kami na magbigay ng may kalakip, na tiwala, na may kalakip na pananampalataya. And I speak, Lord, na sa bawat isa sa amin, Panginoon, patuloy na Ikaw yung magpala. Lord, gawin mo kaming daluyan ng pagpapala, O Diyos, na bawat kaloob mo sa amin, Panginoon, hindi lang ito magamit para sa mga pansarili naming interes, kundi, Lord, magamit din po namin ito para mapagpala din po yung aming mga kapwa. Makapagpala din po, Lord, dito sa iyong mga gawain. Lord, lahat ng kaloob na ito, Diyos, ay ibalot mo sa iyong banal na dugo. Ano man po, Lord, yung nasa puso ng iyong mga anak sa oras na ito. Ano man yung pinakaiiyak at pinakadadalangin nila sa inyo. Lahat ng pangangailangan sa anumang aspeto, hindi lang pinansyal, Lord God. Lord, kayo po yung mag-bless, kayo po yung mag-provide, kayo po yung mag-multiply, Panginoon, sa lahat ng needs na ito, Lord, pinagkakatiwala po namin sa inyo. So Lord, patuloy po, God, Ikaw po yung maitaas ang pangalan mo, Panginoong Hesus, ang mapurihan sa aming pong kalagitnaan. At patuloy, O Diyos, pinaparangalan ka namin, pinupuri, dinadakila, at lahat ng ito, Lord, ay aming pinapaabot sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen.